Di ba? Ano ba dumudurog sa inyo sa approved plan ninyo? Anong dumudurog yan? Yung dumudurog sa inyo ay original survey plan ng Bureau of Land. Na na-survey na ang lahat October 23, 1911. Hindi ubra yung cadastral act ninyo. Kasi 1913 pa lang pinorma yan. Na bawat city, bawat probinsya, bawat municipal, lalagyan ng cadastral act at isa-subdivide ninyo. Pero hindi pa rin yan original survey plan. Ayan ang magandang kwan na Bishop. Kailan naman kaya na-approve yung 1169 ni Bishop? Ano? 11? 1169 daw ka na-approve. Ginagamit Yung niya. DNR, Yung survey. 1169. Yung survey plan DNR. Ito. Kailan daw yan? Ito nga yung DNR. 01-4. Ah, 01-4. Yung gamit ng 01-4. Oo. 1764 pa yun. Ang problema dito, hindi naman verified dito ng korte. Alam mo ba kaya? Kaya kinain na lang siya ni Don Domingo. O para hindi mawala yung dokumento na yan, ipasok mo na yan kay Don Domingo. Hindi ako. Oo, lahat yan. At siyempre, pag pinasok mo yan, kasama ba sa bilihan yan? Kasama ba sa bilihan yung si Rondas po? Kasama na. Kasama ba? Oo. Kaya, napunta sa BLP. At tinawag siyang Torrens System. Hindi na siya word na, ano o city yan? Yun lang ganon. Kasi pag binanggit mo 779, sasabihin niya, null and void na yan. Di ba? Talo ka na agad. Kaya lang palalabasin nyo yung decree 10139. Ito po yan. Torrent system law na po ang tawag. Kasi, na-decree po yung tatlo sa isang pangalan. Don Domingo de Ocampo. At si Don Domingo de Ocampo, yung kanyang dokumento plus decree, nabayaran po ng BLP. So the virtue of deed of absolute sale. Ayan, tuwas. Ngayon, sino may-ari niyan? Yung Domingo de Ocampo na yan. Isa lang. Papasok mo siya sa bagong lahi. Ito yung dokumento lahat yan. Sabi ni dokumento, sabi ng judge na ako, Sir lang, nandun ako last week lang. No need to show. I know what you mean. Oh, ayos. Nag-aral. Thank you. Thank you, Judge. Your Honor. Kasi lalabas ko to tax deck ni Don Domingo de Ocampo. Nung nilalabas ko na, no need, I know what you mean. Hindi, para dito sa puskan. Baka ka na nagsisinungaling ako Di ba? Kulit mo. Binomba ko talaga kasi makapagtanong siya, hindi naman kayo nagtatax deck. Di ba? Wala naman record kayo sa LRA. O, di sinagot ko. Di ba? Walang LRA noong 1913. GLRO meron. General Land Registration Office. Under yan ni Enrique Altaba. Siya ang nag-survey. At October 23, 1911, survey na po ang kalupaan ng Luzon. Sa itong laon nyo, naka-decree 10139. Hindi na natahimik. Tapos kami, gulat. Hindi ko alam, Master Min Torrens. Kaya pala pagmamayari ng binggit ang La Union, no? Oo. Ayan, nakawan nyo na. So, baba pa tayo konti. Hanggang makita nyo na yung here sa next na. A clear, step-by-step comparative table. Di ba? Ayan, nakita nyo na, no? Yung era, comparative evolution of land ownership in the Philippines. Di ba? May era, yung Spanish colonial era, ang ginagamit na legal basis, yun sinasabi ko sa inyo. Yung pa rin nasa National Library na Spain. Law 14, ito yung India's Law. Title 12, Book of Novissima Recopilación. 1680. Detalo tayo dyan. Di ba? Kasi ginagamit nga nila Regalian Doctrine. Ha? Principle of ownership, Regalian Doctrine, all lands belong to the Crown unless proven private. Mechanism of recognition through royal grant and impact on indigenous people, communal land, presumed crown land, unless formalized disposition. Doon malaking problema. Pati yung ancestral land, kinabig ng royal grant. Ha? Kaya nagkaroon ng revolution. Oo, tama.
Kaya ang revolution hanggang doon sa Manobo, ikaunon ng Mindanao. Kasi kinukuha ng mga Spanish lahat ng lupain ng mga tribo. Kanya, andyan pa tayo. Hindi sana magkakaroon ng ganitong revolution. Compare lang ang Spain sa tribo. Ha? Dapat yung ancestral domain, kanila yan. Pagtibayin mo na lang na matatag ang dokumento niya. I-show natin. Ang may-ari nito ay Ipugaw, Kangkanay. Di ba? May-ari nito ay mga Karingga, Bonto. Oh. Kanila yan. Huwag nyo nang pasok yan sa public land. Ha? Yung ginawa nila, because of this, Regalian doctrine, pinagkakain pati yung ancestral domain. Ito yung dahilan din, nagwala si Raha Suliman. Nilusog niya yung mga kampo ng yung mga Spain, mga city hall. Kaya hindi niya na nakaya yung tangke. Kasi tabak lang ang dala ni Raha. Bolo lang sa Yung kanila. bolo lang siya eh. Kanyon. Mananalo ka pa sa kanyon at baril. Di ba? Talo ka doon. Kaya, nung dumating ang American Colonial Era, eto na. Tinatag na Jones Law. Philippine Bill of 1902. Jones Law 1916, yung human rights na. Okay? At dito rin sa John Law ay pinagtibay din nila kung sino yung naunang nagrehistro sa lupa. Ay siya ang mauunang may-ari noon. Noon. Kaya nga, nung November 6, 1902, nag-declare na Act 496 para itatag na ang Torrens System Law. Ngayon, saan ba nanggaling yan? 1858, pinapractice na sa South Australia ang Torrens System Law. Tama, no? Para maintindihan nyo. Dahil nga, nagkakagulo rin sa kolonya ng South Australia. Dahil lahat may-ari. Di ba? Ang ginawa ni Premier Sir Robert Torrens ay nag-declare siya sa legislation ng South Pacific na ilagay sa judicial o court approval ang ownership of the land. So ano yung sabihin ni Sir Robert? Walang magme-may-ari ng lupa nang hindi dadaan sa korte ang kanyang ownership. Yun ang ibig sabihin ng Torrens. So, Which is legal. dahil siya ang nag-initiate, pinangalan sa kanya ang judicial title. Tatawagin na itong Torrens System Law. Panahon pa ito ni Queen Victoria. Tama? Kapatid ni Queen Elizabeth ay 1858. Real property tax o real property registration, Torrens System Law, real property 1858 ay naitatag ang Torrens. Ngayon, paano ito nalaman ng Amerika? Siyempre naman, British, American, sa tingin nyo magkaiwalay ba ang mukha nito? Kasama yan. Hawig. Sa salita lang sila nakakaiwalay. Oo. Sasabihin ng British, yeah, I know that. Ganda. Sasagot ba ng American? Yes, Yes. we know that. O, di ba? Doon lang sila sa accent nagkakaiba. Pero yung mga pagmumukha niyan, di ba? Pag dinala mo lahat sa Siargao yan, mga Amerikano yan. Eh. Parehas Mga apam yan. Wala. Wala. Magkakamukha. Ako, ano? Kaya noong 1898, sa Massachusetts, in-implement ang Torrens System Law galing sa 1858 ni Sir Robert Torrens. Tama? Kaya yung Massachusetts, naka-Torrens yan. Yung Massachusetts, kung alam niyan, dyan yung Harvard University. Sa Boston. Oo, dyan yung mga Boston Celtic. Oo, Oo, dyan. Diyan nagtapos din si Senator Hubito Salonga. Si Uncle. Na malapit sa pangalan ko. Na nahawan ako ng talino dahil galing sa Harvard. Yan ang falsification daw. Hindi, nahawan lang. Doon kanila At least daman-dama ko yung Harvard, di ba? Pag binabang gaya doon sa alam nyo, bago nag-start yung hearing sa Agora, saya binanggit yung pangalan ko. Okay, next. Who is the next witness? Sabi ng judge. Yes, Your Honor. We have a witness here.
Oh, what is his name? His name is Hobito C. Salonga. Oh, kasama natin si Senador. Sabi ko, hindi pa. Ano lang po, pastor na. Buhay pa. Kapangalan na po, kapangalan. Kaya nagkagulo doon sa ako eh. hindi kami makakuha ng video, bawal. Di ba? Sabi ko sa kasama ko, biyam siya. Sisimple lang tayo, okay? Timing lang ako, nung makapanumpa, pinagbobomba ko lahat yung depensa nung kabila. Di ba? Kasi ang issue noon, land grabbing. Dahil daw, itong lupa na to, siya lang nagbabayad sa LRA, siya lang may karapatan magmayari. Yun yung kanilang depensa doon. Yung BLP, hindi nagtatax eh. Kaya wala kayong pag-aari sa Rosario Loan yun. Mali kayo. Ha? Nabayaran na namin to bago pa kayo nagbayad sa LRA. Ha? At itong dokumento na ito, dala ko pa. Oh. Certified true copy. Bayad ko sa amin. At 1913 pa ang decree niya, nilaon nyo. Kayo nga, wala kayong decree, puro peke yan, sigurado. Nayanig na yun. That's done, okay? So, noong Act 496, na-introduce na. Kaya, yung 1898 hanggang 1946, nasakop naman tayo ng Amerikano. Commonwealth. Oh, di ba yung mga igorot dito, English speaking? Oh, Dahil siyang may igorot, ipugaw here. You know that? Kastila. Oh, bakit ako napapa-English? Nadaan tayo dun sa atok. Pinag-i-English tayo ng mga igurot doon. Where are you going, sir? Yung may dala-dalang, ano yung tawag doon? Yung kain. May gulay. Tapos yung bukod-jukod, yung mga lola. Where are you going, sir? We were going to somewhere here in Mountain Province. Oh, what's your purpose, sir? Tourism. Ako! Tourism. Nasa Pilipinas ba ako? Nandun kami sa ato kasi naliligaw-ligaw. Diba? Mahaba rin pala highway niya. Diba? Punta kami saan ba tayo pupunta? Kasama ba? Tanong sa Mountain Province o sa Gado. Naku talaga naman. Hindi ko alam na magagaling sa English ang mga group. Oo, tama. Magagaling. Kung pala, malaki ang Influence Oo, ng ayun Amerikano. sa Amerikano dito. Okay? Kaya, 1898, inimplement ang torrent sa US, Massachusetts. At nung sinakop tayo ng Amerikano, nagtatag din sila ng Act 496, implement ang ownership of the land through torrent system law. Ay, ulitin natin. Ang torrents, pinangalan lang torrents dahil lang nag-auto ay si Sir Robert Torrens. Pero ang totoong meaning niyan, walang ownership without judicial proceedings and approval. Intindihan niyo? Medyo na-English ako. Which is correct. Yes. Yeah? Dapat lang. Na ibig sabihin ng torrents, hindi mo aangkinin ng isang lupa na ikaw ang may-ari. Di ba? Hanggat hindi mo pinatutunayan sa korte na ikaw ang may-ari. Kaya nga ilalabas yung tax deed dyan, TCT dyan, dahil nag-a-apply ka ng torrents title. Ha? So yun po ang nangyari. Kaya, noong 1898, dahil nag-implement na sila, pinasok tayo ng application ng torrent system. November 6, di ba? Yung sinunod natin. Ito, November 6, 1902, Act 496 was, ayan, nakita nyo na. Next natin, yung Act 496, Land Registration Act. Yan yung sinundan ng LRA, Land Registration Authority. Ang problema nila dyan, batas yan ng Act 496. Noong 1913, walang LRA. Kaya hindi mo pwede sabihin, wala naman kayo sa LRA. Wala nga, pero may GLRO. Ulitin ko ulit. Kasi yun yung nawawala sa depensa ng mga coordinator natin eh. Pag ginamit ng LRA, tumitiklop tayo eh. Ayun yan. Di ba? Yung Register of Deeds. Paano ka mag-LRA? Nagtatatag pa lang noong 1913. Ha? Kaya GLRO, under American regime, General Land Registration Office. Di ba?
Ang head dyan, si Attorney Enrique Altaba. Ha? Kaya mabigat yan. O, research sa Google si Enrique Altaba. Malalaman yung malapit na ano to. Head ng, that time ay GLRO. Di ba? At yung pangalawang matibay, ito, yung author ng land titles and torrent title dito sa Philippines, si Noblejas, no? Isa pa to, malupit din to. Gusto niya nakatoris ang entire archipelago, hindi rin sumusunod ang LRA. Nakalagay sa vision mission nila, we update, di ba? Lahat gusto nila, i-torrents daw. Hindi nga kayo sumusunod sa torrents. Anong sinusundan ng LRA ngayon? Mag-a-apply ka ng ano, di ba? Lupa. Titingnan muna nila, nagbabayad ka ba ng tax deck? Okay, tingnan natin kung nakatapos ka na. Hahanapin dapat doon, ano bibigay ng decree? Di ba? Anong bibigay ng OCT? Mangungopia siya doon sa opisina nila. Okay? Hindi nila papa-approve sa korte yung dinukot na dokumento na yun. At yun na ibibigay sa iyo. Kaya pagdating sa iyo, kagawad, meron ka ng TCT. Tama? Pero hindi nyo dinaan sa korte yun. Dinukot lang doon sa opisina nila yun. Yun yung mga tools and instrument of LRA, tawagin yan. Tama? Pero Hindi. nakalagay din po doon yung Don Domingo. Wala silang, hindi nila pwedeng gagamitin yon. Kasi naka-endorse ng 2 letter sila eh. Na ang bagong lahi, nasa kanila na ang Don Domingo documents. August 2004. So, no need. Si Mike Secretary, Defensor, DNR, nasa bagong lahi na po ang Don Domingo documents. Saan ka po pupunta noon? At tingin mo? Di ba? Kaya nga sabi natin noon, nung una, 2004, pinadadala pa ng DNR, DOJ, LRA, yung mga nagtatanong sa torrent, sa amin, doon sa Makati. Bandang huli, hindi na pinapadala eh. Di ba? Kasi nauubos talaga ang mga amilyar. Dahil habang nagtotorrents ka sa amin, nagtatax exempt. Wala ka na magagawa doon. Pag kinuwestiyon mo kami, bakit di nagtatax? I-certify naman ng bagong lahi. Nabili po namin to at napatunayan na namin na ito ay authenticated and genuine document. Kaya bayad na po ito lahat. Ba't ba kami magbabayad? Binayaran na nga lahat ito ni Don Domingo. Di ba? Yun, pinakita yung mga tax deck. Yan no. Ito pa nga yung cheque. Gusto nyo makita yung cheque ng bayaran? Papakita namin. Para makita nyo, matibay ang hawak ng bagong lahing Pilipino. Kaya lang, yung depensa ng ground coordinator, parang mahina. Di ba? Lalo, nakita, mga politiko, mga sikat ko nandito. Nag-grandstanding lang. Di ba? Mahirap yun. Wala ato-ato ni paggaling sa batas. Ano ba kayo? No one is above the law. Everybody say, No one is above the law. Ayan, di ba? Tama o? Batas lang naman tayo eh. Pagdating sa korte, hindi nga sila makaporma, walang dokumento ma-present. May continuation yan, Bishop. The law is harsh, but that is the law. Yan. Matindi yun. Journalist flex. Ayan. So, ituloy lang natin next na yung key takeaway. Yan. Ayan. So, yung continuity ng Regalian Doctrine na runs like a thread through all eras. Di ba? At yan, hanggang ngayon nga, sila Rapi Tulfo, yan pa rin yung utak. Regalian Doctrine. Di ba? Pero nakausap na yan ni Chairman. Sila Rapi Kakarabon. Baka hindi sila Baka hindi binabigyan ng pera, kaya baka ano. Bishop, yung nabanggit ni Bainay Jr. Bainay, Ano ba yun? yung kung naka-reflect yung pangalan ni Don Domingo. wala sa title. Pero nasa bagong ginagamit ng LRA ng survey plan na binibenta ni kakilala natin. Kaya nga, doon mo rin makikita din kasi yung Nakita ko saan yung 2 for nanggaling yung title. Pagka yun, sabi ko nga sa inyo, kailangan namin evidence. Doon sa approve Kung lang. nakikita niyo yun, ginagamit sa falsified issue documents. Ang dokumento ng PNP
bigyan niya kami kopya, kami na mag-notify. Baka gusto mo kami kunin ng opinion. Di ba? Ganun lang muna kami. Di ba? Gusto natin muna na diplomasya. Pero kung talagang matigas na ulo mo, meron kami attorney doon, lagi nag-iintay. Sino pa ba didemanda natin? Ayaw na natin magdemanda eh. Hanggat maaari, diplomasya. Pero, gaya niya, napundis si Ma'am Nika dito kay Adog ng NCIP dati director. Kinasuhan namin. Kung sinasabi fake daw kami, parang title daw itong mga pinagawa. Kumusta po ano po yung... Nagtatago na. Ayaw sumunod sa abogado na. Sabi namin, yung contempt po na yan. Patigas ulo niyan. Ano mo, kasi sisiraan mo kami pagkatapos, tatago ka. Diba? Parang hit and run. Pagkatapos mong bumangga, takas. Tamas ka. Diba? Kasi... Ganun din sa ano. Diba? Maraming mga LRA official. Kaya, pinagtitibay natin kayo. Hindi sa sinisira natin ang government. Kasi usapin lupa ito, usapin inheritance. Tama? Nagaling sa ating mga ninuno, dapat ayusin ang management. Kung may batas naman ng torrent, pumunta tayo lahat doon. Ang civil naman, binigyan sila ng eminent domain under Constitution. So, sundin nila yun. Ang nagiging problema natin, nilalang pati tribo. Pati mga ancestral land. Ngayon, ito ang mabigat. Nalagyan na raw nila ng kati ang lahat ng mga native title. O di ba kalokohan ba yun o hindi kalokohan? NCIP yun. Trabaho nila yun. Kalti-kalti. Yun daw native title, kailangan i-register pa sa kati. Pag kayo ay customary lawyer, kailangan alam nyo depensa doon. Section 11 ng Infra Law. Ang elders ng native ay sila lang ang may karapatan mag-issue ng native title. At ang sinasabi doon sa provision, kung gusto pa nila i-apply sa NCIP na magkaroon sila ng CAT-T, ay i-issue sila ng CAT-T. Pero hindi siya mandatory. Siya ay option. Yun section 11. Nandiyan mo ba kayo? Yes. Bakit ngayon gusto pa nila i-file yung bill na hawakan tayo ng DNR, DOJ, NCIP? Kalokohan din yung bill na yun. Bakit? Sapat ang IPRA law to defend the ancestral land. Kaya niyo ba sabihin sinabi ko? Sapat ang Sapat ang to IPRA law defend ancestral land. ancestral land. Lalo na, nagmamaster pa kayo ng torrent system law. Then yung section 11, ibababa na yung section 12 ng IPRA law. Para mapagtibay pa ang native title, i-apply nyo yan sa torrent system. Yun. Nandun doon sa section 12. Yun yung ayaw ni Adog, sir. Eh, doon nga namin siya dinidemand eh. Tama? Lahat yan nakaprovision sa IPRA law. Ba't ayaw nyo sumunod sa batas? Yan. Ano ang sinasabi mo? Sir, yung mga Cherokees po ba, ano kung do they have a torrents title? Ay, puro torrents yun. O, 11 na. Ngayon, di namin alam kung ilan na yung nakatorrent sa ano. Kasi lahat ng 11, halos nakatorrent yung Ohio, Minnesota, Chicago. Nakatorrent lahat yun. Kasi mga American native people yan. Yung Idaho, sir. Yung pinapractice sa Massachusetts from West America area ay binaba papuntang East America na kaya mamaya kung mapakita ko ay ilang states sa America naka-province. Di lalo na yung Europe. Kasi nga mas maganda court approved ownership kaysa sa LRA approved ownership. Mamili kayo. Gusto niyo ba LRA o gusto niyo yung court? Jurisdiction ang kailangan. Una nalalabag ka sa batas. Ano sabi ng batas? Magbubura na tayo. Ha? Siya, bago ka mag-una. Ano? Picture lang nga yan. Siya, No. bago ka mag-ano. May Diyos, may But Diyos ayaw, daw. but ayaw, ano pangalan no? Ado? Adog. But ayaw niya sa Torres, gusto niya lang niya yung update. Siyempre. Alam mo mawawala sa kanya?
alam na natin ang motibo. Nilalangrab din nila Cordillera eh. Sorry to say, nilalangrab nito to by the power of CAT-T and Healthy. Under the NCIP. yes. Pero nababangga na namin sila. Wala kay karapatan, wala kay Alec Kapuyan. Wala kay karapatan. Diba? Sakop ng 10139 ang Benguet. Mountain Province. Hindi. Mountain Province, Ifugao. Ay, kasama. Cordillera. Ay, basta Cordillera. Karing General. Kung gusto nyo specific, babasahin ko sa inyo. Diba? Dito yan. Kasi may nagtanong sa akin, kasama ba tayo? Kasama. Pinakita ko yung binggit. Kasama. Mabigat. Sa bandang huli, Bishop, Hmm. yung technical descriptions at saka yung mga lugar. Ito na rin ang technical description. Nandito. Kaya nga kami mag-survey. Dahil ilalagay yan sa parcel 1 and parcel 2. Ang Presidential 1143, dalawa lang parcel ang Pilipinas. Ito ay parcel 1, Luzon. Parcel 2, Visayas at Mindanao. Kaya kung ang survey mo manggagaling sa Luzon, dapat nakalagay doon sa location plan mo, portion of parcel 1. Yung survey na yun. Para identify siya, galing siya sa 1911 survey, land survey, na approved ng Bureau of Land. Nakakuha niyo na ako. Hindi pwede ito. Hindi pwede ito. Null and void nila, aabutin nyo dito, null and void. Tama? Yung pinagmamalaki natin, Bishop, null and void yun. Diba? Kaya mag-iingat tayo. Kaya nga kami bumababa. Kasi ubusin natin lahat ng tanong ng mga nagko-coordinate at ang mga gusto magpatuloy. Para malaman ninyo, what authority we have? Diba? Ano ang power ng BLP? Bakit siya ganyan mag-demand ng torrent system? Bakit hindi siya nadidemanda? Bagamat naghahamon na kami ng demanda sa City Council. Tatakutin ka pa, papa-MBA ka. Sabi nila yung mga ano daw ang dapat mag-grab lang yung mga nagpa-title down. No, wala namang magpendo sa nagpatay. Ano problema mo doon? Ikaw ang nagreklamo, pinost mo pa sa social media. Dapat ikaw ang may burden of proof na alter at fake ang title na ini-issue ng bill. Yun nga ang problema. Diba? Wala naman siyang burden. Yes. Kasi walang dokumento, dala lang ng grandstanding. Fake sa bunganga lang, sir. Yun. Sorry. Sorry to say, bayaw ni ano yun. Ni Manny, ha? Babanatan natin ang babanatan yan dahil puro kalokohan yung ginagawa Oo, dito sa manatan natin kahit ba yun. City, ha? Okay, tatapusin na natin ito kolonyan. At mamaya, yung dalawa, almost tapos na natin ito evolution, no? Then, ito na ngayon, yung change na nangyari ay the torrent system, yun na, modernized, tawag niya. Pinasok na tayo sa torrent system modernized registration, making ownership conclusive and state guaranteed. Dapat, state guaranteed. Ayaw nga niya yung torrents, kaya hindi siya magkaroon ng state guaranteed. Kaya by instrument, ang kanyang issuance ng TCT. Hindi torrent system law. Ulitin natin. Dapat bago ka magmay-ari, dadalhin ka sa RTC, papa-approve mo yung lupa mo para ma-issuean ng decree. Tama? Yun yung judicial proceedings. Hindi mo naman dinila. Nangopya lang ng TCT number doon sa opisina ng LRA. Tapos binigyan ka TCT. Ito bayad mo, 2,000 yun. Di ba? Napera mo na, peke pa. At tatawagin pang e-title, wala pa siyang pirma. Dami na yung nakitang gano'n, inisyo na LRA. Ba't walang pirma? Nagulat yung isa. Sabi ko, isang tingin ko lang sa TCT mo. Falsified document na eh. Galing LRA pero wala siyang pirma. Nandyan yung director. Bakit walang pirma? Oo nga naman. Natatakot ng director. Alam niyang violation yun. Falsification. Ito na, no? This table shows how the colonial principle of royal ownership evolved
into a modern state-centered system and how IPRA carved out space for indigenous. Yan, next. Yan, ito. Tingnan nyo yung tingnan nyo yung chart. May chart yan. Next, may chart, no? Pansin nyo ba yung chart? Ano nakikita nyo sa chart? Data pa natin konti. Yan. Yan. Diba? Yan, mapapansin nyo na. Ganyan ang evolution ng Torrens system, no? Ha? From Spanish colonial era, kasi wala tayong magawa sa Spanish. Ang ginawa nilang reference na sa Spanish library. Yeah. Di ba? Kaya in-apply sa atin ang Regalian Doctrine. Mabuti naman, napalaya siya ng British at pumasok ang Amerika. In-apply na ang Torrens system law. Yan yun, American colonial era na tayo. At 1903 onward. Kasi pagka-approve ng 1902, 1 year yan, to implement Torrens system law, 1903 ay pumasok na ang Torrens system law. Diba? So, hanggang 1946, hawak tayo ng Amerika. Ha? Nagbago ba yung Act 496 na sinabatas nila ng Torrens? Magbubura na tayo dito. Ha? Magbura na natin, ha? Yan. So, mula, nag-evolve na yung batas, di ba? Mula sa Jura Regalian nila. Yan yung tinatawag na Regalian Doctrine. Ay bumaba tayo sa American era. Di ba? Yes. American rules. Binaba na yung Torrens system law. Anong reference ito? Ito, alam niyo na reference niya. Di ba? Yung Law 14, Title 12, Lobisima, kung ano-ano, di ba? Galing doon sa kanilang gobyerno yun. Hindi reference dito yun. Torrens system law. Di ba? Yan. Ang ginamit nila ay Act 496. Na-issue siya, in-implement siya November 6, 1902. At bumaba na siya ng hanggang Modern diba? Constitution. Umalis na ang Amerika. Kailan umalis ang Amerika? 1946. 46, oh. After the declaration sa Kawit, meron pa silang 1 year to prepare para lumayas. Ay binaba na sa atin. Kaya nagkaroon ng amendment dito. Ginawa itong PD 159 1978. Yan. Pero still, nakalagay doon na sinusundan nila yung PD ni Apolacay 892 na Section 2, hindi naka-Torrens ang registered land. Okay? Yan. Hanggang 3. Yan, basahin niya. Makikita niya. Diba? Basta, no Torrens, nagkaroon mo naman dyan no Torrens registration, unregistered land yan. Unregistered na. Kaya magagaling ang mga nag-aral ng unregistered land. Dinudugas nila. Tama? Kaya paano mo siya i-counterin? Ipasok mo siya sa Torrens system. Yan mo na? Para nakaregister. Para sa ako, ang dumudugas in chick din. Si Leong. Na ang property of corporation na sa Makati. Pero nilalang-grab through LGU, barangay captain, yung property na 6 hectares. Ito yun. Nakaturing siya nilalang-grab pa rin. Kaya ang tanong nung attorney, hindi naman kasi kayo nagtatax, kaya kinuha namin, parang ganun siya. Pagkakamali niya, marunungan dyan sa Torrens system law. Hindi talaga kami magtatax kasi bayad na yan ni Don Domingo de Ocampo. At kami, by the power of the virtue of deed of absolute sale, hindi kami kailangan mag-file sa LRA. Kasi ang ibig mo sabihin, magpapal kami uli, mag-a-apply uli kami ng Torrens system law. Ganun ba gusto nyo? Katarataduhan nyo.
Approved na ngayon katong Domingo 1930. Uulitin na naman natin yung, dahil ngayon na lumabas ang LRA, mag-a-apply din kami ng Amelia tax. Ganun ba gusto nyo? Kalokohan yun. Once the decree issued, ayon sa batas na Act 496. Yan ha. Section 45. Yan, hanapin yan. Act 496. Obtaining a decree. Once a decree issued by the court, to raw ay it will stay to him or to her forever. Hindi may wave. Hindi yung mga wave. Kaya nga ginamit dito ha, itong PD amendment. Bakit amendment? Ano ibig sabihin niya? Bakit hindi siya repeal law? Bakit hindi siya repeal? Dahil dito, natatakot din ang Supreme Court. Na once naka-decree na yan, i-repeal natin, hindi totoo ang Act 496. Pati tayo dyan. Tatakot-takot at demanda abutin natin dyan. Ha? Kaya ang ginamit nilang word, amendment. Tama? Kung walang aalisin, i-improve pa ang batas. Tama? Kaya stay ang law at 496. Dahil nyo natutunan. Mahalang bayan dito ha. Amended in the Philippine Constitution. Kasi ano to, legal consultation. Yeah. Sir Rawi lang, di ba? Legal consultation na to. Mahina na 20 mil dito sa usapin ito. Ayos. Di ba? Ang lalim eh. Di ba? Binubuga na natin yung pre-colonial, binubugo pa natin yung government. Hindi natin sila kaaway. Ang problema natin, yung mga staff of director na nandun sa RD at LRA, inaabuso, mahihirap natin kawalan. Kaya pinapayaan namin sila, gusto nyo magmawala property nyo, ipasok nyo sa BLP para mapagtibay kayo ng decree at torrent system. Di ba? Nakikit nyo na ako. Pag hindi pinasok, unregistered na yan. Oo, pagka. Yun na ulit. Dalawa ang magsasabi sa'yo, unregistered ka. 1529, Section 2. Only judicial proceedings. Section? Section 2 and 3. Di ba? Only judicial ang magsasabi lang na ikaw ay registered at hindi registered. Tama? O, malalim to. Kung nandito pa kayo mamaya, mag-uusapan natin yung ownership right and transferable title. Tama? Medyo marami, ano? Nasa isa pa lang. Di tapusin ko na muna itong evolution, ano? Kasi itong evolution na to, pang 20 mil din to eh. Bishop, clarification lang. Eto, dapat to 50 mil. Hindi namin tanong eh. Gustong matuto eh. Oh, yes. Doon sa... Tanda mo, ay, mga matanong, kailangan 50 mil yan. Okay? Noted, noted. Yung unregistered land, pwede nang i-register sa administrative. No, huwag mo nga siya ipasok hanggat maaari. Kasi magpapatuloy ang iyong amortization tax. So sa Hanggat points lang maaari, kung talaga. kilala nyo rin lang yan, papasok nyo na sa BLP, sa Torres, para kami naman mag-e-extend ng right sa inyo. Kasi ang ownership sa BLP, at ikaw bibigyan ng right, pati yung degree, parang bebentahan ka rin ng bagong lahi Pilipino. Kaya bago ka naman namin aprobahan, patunayan mo ikaw ang in possession, ikaw ang talagang nakatira dyan. Baka mamaya umuupa ka lang at ikaw ay tenant lang dyan, kinuha mo pa yung lupa ng may-ari. O, may pit kami doon. Naging issue tuloy. Kaya kailangan mag-i-issue ang barangay chairman ng certificate of what? Proof of residency. Na ikaw talaga ay nakatira dyan. Kasi mamaya, isa ka sa mga mandurugas, dinadala ka lang dyan para mag-squat. Naging... Tapos lalaman mo yung BLP, magpapatoris ka pa, walang yaka. Umuupa ka na, pinatoris mo pa. Walang yaka talaga, di ba? Kilala ko yun.
Tony ano? Basta name, wala tayong name sa, kilala nyo na yun. Yeah, all what you are saying are in the Google. Pero pag nagko-contest ang LRA at saka yung yung registry, kasi mawalan sila ng trabaho, pati DNR. Yes. Pagka... Hindi naman po sila mawawalan ng trabaho. Kasi, ito nga ang problema ko, in case na it's a tourist title, and then they buy the lot into smaller ones, so it's still tourist or we go to LRA? No, ganito po yan. Once galing sa amin ang dokumento nyo, ito. Dahil galing sa amin to, no? Kami nag-issue nito. Private issuance to. Hindi to public Yes. issuance. Oo, adapt. Kasi lagi nyo intindihin, Okay. yun, dito pag-usapan natin, yung right of the owners. Ha? Oo. Nakakatawa pa. Ha? Eh, habang may kausap yung mana, may papalabas tayo. Mm-mm. Oh. Break, Bishop. Break. Pagkatapos, sasagutin muna natin to. Bago tayo pupunta dito sa main Torres System Law. Okay? Okay, so wala na. Hindi na tayo maintindihan ni ma'am kasi kailangan nakikinig siya. Baka iba na naman masabi doon sa lupa niya. Okay, pero papalawanag natin sa inyo, kung kami ang nag-issue ng Torres, sa amin din kayo magpapatransfer. Yung partition. Yung partition sa amin din. Kasi, halimbawa, 1,000 square meter yan. Bibigay natin kay Bishop Rasmin yung 200 square meter. Yung dalawa na yon pupunta sa opisina. Sasabihin kay Rasmin, babagoy na natin yung Torres mo. 800 ka na lang. Kasi binenta mo to sa kanya, 200. So, itong segregation na to, babayaran niya. At ikaw, hindi na magbabayad. Bibigyan ka lang namin ng portion doon na pinastos mo. Okay? Meron tinatawag na buying scheme kami doon, 60-40 o 70-30. Kasi kami magpa-process lahat doon hanggang sa taxation. Okay? Yun ang ginagawa. Huwag niyong dadalhin siya sa transfer sa LRA. Walang kinalaman ng LRA sa private property. Naintindihan natin? Kaya minsan nagulat yung yung San Fernando, laro nyo sa court. Lagi nila sinasabi, hindi naman kayo nagtatax. Yan. Tapos, bakit kami magta-transfer niya? Kayo nag-issue niya. Tama naman Ngayon, sinasabi namin, ano ba sabi ng coordinator namin sa inyo? Ita-transfer o ita-transmit? Ay, baka kasi yung word na yun. Transmittal yun. Binibigyan lang kayo ng kopya under section 113 para may record kayo na naka-torrents itong property na to. Kung makikita nyo, LBC lang yan, tsaka Xerox, hindi namin kayo bibigyan original. Dahil nasa amin ang original. At sa may-ari na bumili sa amin. Ang problema sa hindi tatanggapin yun. Tanggapin niya o hindi, pwede na kayo magpapunta sa amin. Kung pumasok sa korte, ang nilupain, BLP will certify you. Okay. Tama? Yan ito, dala-dala ko, pati certification ko na Vice President ako ng ng bagong lahi. Hindi natin nataranta yung Naku, Vice President pa ito kausap natin. Alam lahat ang pasikot-sikot nito, sigurado. Vice President na mukhang NPA. No? Ginagawa niyo, para no problem. Parang hindi halata doon. Yeah. Ang question nga ako, Import ni Cherokee. Si Lola, may question. kasi yun ang question nila. Paano maski nakaturins kayo kung hindi akseptado ng ROD? Ayun. Lagi natin sinasabi mula kanina, hindi na po kami pwede magpa-accept sa ROD. Dahil tinanggap na po ito ng General Land Registration Office. Noon. Na 1913 pa naigawad na ang decree. Kaya naipalo ito sa GLRO. Kaya kung gusto nyo mag-anak, huwag ho sa LRA.
sa GLRO. Ayan po yung dati nilang mother agency. Hanap nyo na 1913 kung gusto nyo. Pero dahil nabili na ho namin yan, at sila nag-endorse by 2 letters, na nasa bagong lahi na ang Torres si Don Domingo. Yung 779 ni Don Domingo, nabili ng bagong lahi. Sa amin na kayo pupunta ngayon. Dahil as private, may right na kami mag-extend ng right na ownership. Ito yan. Mamaya, discuss natin yan. Ownership right. Pero sinasabi natin, yung lagi dilema ng mga coordinator. Pag nakarinig ng LRA, akala mo powerful yung LRA. Nandiyan pa ba kayo? Yes, sir. Hindi po siya powerful. Actually, wala nang power, powerless. Kasi wala siyang pinangahawakan decree to issue TCT. Walang basis. Walang basis yun eh. Kaya nga siya, pag oras nakita namin nag-issue siya, gamit yung decree namin, demanda pa abutin na main office namin. Bakit ka nag-issue using our decree? Kami nakabili yan by the virtue of deed of subsidy. Diba sa Pampanga, mga gagis, pinagbabago pa yung decree 1013. Sa Antipolo, pinagbabago yung decree 1013. Bakit nila binabago? Dahil hindi na sila makaka-issue ng decree na naka-stated ang pangalan ng bawat probinsya at bawat. Ito, Benguet, Ontem Province, Ipoga Province, under decree kayo, 10139. At sir, pwedeng mag-request ng transmittal BLP to LRA? Ibibigay talaga namin yun. O, ito ha, kung hindi kayo tatanggapin, problema ng registration ng bago yan. Bakit? Sumusunod tayo sa batas. Kaya ini-LBC namin yan. Okay. O kaya nire-register namin sa post office. Once nireject pa rin nila, pati registered mail, may Ayun problema na. na talaga tong RD ng bago. Ayun. Sir, Talaga walang yan na dito ang lupa. Lalo na kung mga realtor pa yung mga nandyan. Matapang sila eh. may dagdag ko ngayon po. Oh, may dagdag daw si Pastor Giwas. Dagdagan mo. 15 to 9. Mm-hmm. Kasi tinatalakay natin yung acceptance ng ROD. Mm. Diba nakasaad doon na lahat ng titulo, private yan o public, ay kailangan tanggapin ng LRA at saka ROD. Yes. Pag hindi nila i-comply yun, ibig sabihin, meron tayong karapatan na magpila ng kaso sa kanila na gagamitin natin. Yun na nga yung violation ng 113. Ayan, no? Sabi nga violation. Mandabos, oo. Pag hindi nila tinanggap ang transmittal, section 113 of PD 1529. Yan po violation ng hindi tinatransmit ng RD. Ang ngayon, wala naman kami problema doon. Bakit? Hanggat hindi kayo tumutungtong sa korte, Ay, 1-1. lawful ang hawak niyong torrent system. Tama? Yes. Kasi pag tumungtong lang kayo sa court, hanapin ni judge, o meron ba itong entry na sa LRA, RD? Diba? Eh dahil hindi mo naman kabisado yung GLRO, sasabihin mo wala. O diba? Kasi alam lang ng utak natin, ang rehistruhan lang ay LRA. Oh. Nakakalimutan natin, 1913 pa ho itong decree na to. Wala pang LRA. Taka lang marunong kayo sumagot doon. Ha? Bakit kami magre-register sa LRA? Ay nakarehistro na ho ito noong 1913 sa General Land Registration Office. Bago pa ipanganak ang LRA, nakarehistro na ho kami. Dapat may kopya sila sa mother May kopya naman province sila. Kasi yung kopya namin, galing sa kanila. Yung Decree 101, di ba? Pinakita ko na sa inyo yun. Meron land, LRA, recognition of Decree 10139. Ah, dapat ka. May kopya kasi ang problema nga natin, dahil every 6 years lang ang administration, babago-bago yung staff sa ilalim ng LRA. Bago-bago ang mga demonyo nandoon. Namumupit. Ay, bubunyo at saka... Hindi siya perpetual staff o director. Dahil pagbaba na naman hindi ko, bago na naman yung LRA director. Di bago na naman pangungupit. Maraming klaseng demonyo. Diba? Bagong order na naman, bagong rules na naman. E paano pagbaba na naman ni Bongbong?
bago na naman yung LRA doon. Yung staff niya, bago na naman. Sasabi, hindi kami nag-issue niyan. Hindi namin pwede transmit. Di ba, puro gago? Kala ko, DPWH sila. Pati pala, sa ano, meron. Si Tigong na nga nagsabi, the most notorious in corruption, land registration. Ay, so sorry. In fact, di ba, sa Tama. Decisional Compromise Agreement, pinapasara ni Judge Romualdez. Yung LRA. Ngayon nag-issue sila ng 22 million fake titles. Ah, isos. Iba yung GLRO is yun yung old na sa ngayon is LRA na siya. Polish yung office na yun. Hindi siya inabolish. So, ang Pinatala present ng pangalan. Oo, kumbaga, because of new management ng PD 15. Sabi ko nga, hindi dapat LRA. Dahil ito ay, ano tawag ito? Registration of decree. Yung lupa mo, property dapat. PDR dapat eh. Property decree registration. Etong 1529 ang tawag dyan ay property decree Okay. registration. Dapat hindi LRA gamit niya. Dapat PDR. Nang ipapasok lang na titulo rito ay meron ng decree na tama. Hindi dugas. Kasi mga dugas yung decree nila eh. Makabenta lang ng lupa. Ha? Kaya dinudugas nila yung 10139, pinapalitan nila ng mga pangalan. Dahil naka-state doon, like for example, Pampanga, dinugas nila, hindi si Don Domingo de Ocampo, kundi si Reynaldo Gagis ang nakalagay doon. Di ba altered yun? Hindi, papasok na rin siya sa falsified document. Kaya ang daming kaso ng LRA Pampanga sa amin. Diba? Violation of rules 171 and 172. Issuance of public, falsified public documents. Diba? Kaya yun yung pinipilit natin maintindihan ninyo. Matagal na tong Don Domingo documents. 1913 pa ho tayo, nag-uusap. Huwag nyo, gaya ito, nakalagay ito, September o February 2020. Siyempre, pag tinanong ka, di ba? Kaya na-rehistro yung lupa nyo. Isasagot mo yung issuance ng BLP. Ha? Yung February 2020. Tama, mali? Mali. Di ba? Ito yung date ng pagbigay ng extension of right ng BLP sa'yo. February 2020. Pero yung decree niya, ayan o, naka-state yung decree niya. Oh. Nakalagay dito, 10139. At nakalagay dyan yung date, March 13, 14, 1930. At nakalagay din yung survey, October 23, 1911. Tama? Susundan nyo lang to. Yan. At nakalagay na rin dyan yung GLRO. Ito yung LRA. Ayun, ayan o. GLRO record number 8511. Yun yung case ni Don Domingo na naka-record sa korte. Hindi natin to sinasabing ano. O, susunod, babagoy namin. Close parenthesis mo, LRA yan. Ha? GLRO. O, may tracer siya eh. Ayan, mamaya, pag dumating tayo doon sa decree to. Paano nagawa yung decree 10139 na yan? Ang dami nilang hiningi bago inisyo ang decree. Tama? Anong case yan? Case number 8511. Yan. Kaya, stated dito, kung marunong kang magbabasa, abogado kang tunay, iiyak ka sa papel na to. Kasi nasa dulo niya, this above, ayan, nakalagay, mentioned land is affirmed and confirmed by Honorable Supreme Court and Bar. Ayan, yan na. Lalagyan ka na ng GR 103727, 1064. Final, immediate executory. December 18, 1996. Yan ang ayaw ng abogado na basahin. May problema siya. Di ba? Yan, sa Ma'am Nancy naman, pakinggan natin. May, hindi, tanong ko, sir, may tolerance ba sa administrative? Wala. Pinatry nila.
Pero wala. Pag i-check mo sa Google, meron na lumalabas doon. Kasi sabi ko ganito yan, ha? Sa decree kasi discussion yan, anybody can apply to the court. Di ba? To have torrents. Yes. Pwede. Hindi mo kilala PLP, patorrents pa sa court. Pero wala silang judicial process. Yung ginagamit Wala lang nila silang yung absolute GLRC. sale. Oo, meron silang tinatag doon na pinaka nag-a-approve ng decree. Eh, hindi pa rin pwede yun. Alam niyo bakit? Kasi galing sa LRA. Ano ba yung LRA? Wala silang proof. Administrative po yun eh. Hmm. 1529 po, judicial proceedings, ang land registration. Yes. Oo, tama. Kaya nga, Nakagawa nyo. Kaya kung mag-i-issue lang ng decree ay galing doon sa LRA Piki. court. No. Tatamaan nyo to section 2 and 3 nito. Ito. Philippine Constitution. Kasi pwedeng ibalagbag ng abogado sa'yo, you are violating the torrent system law. Bakit ang administration ay nag-i-issue ng decree, hindi naman siya judicial matter. Is only for governance and administration. Tama? Hindi mo trabaho ang pagkuha ng ebidensya kung sino yung nakatira dyan at sino yung nagpapatunay na minana niya yan. Only the court can determine the case o the land. Kung totoo ba sa o hindi. Di ba yan din na sinagot ko sa Sibaw na narin, pinagalitan ko lahat yung arkitekto, engineer, pati si Major Cañada doon na si Raul rin. Di ba? Inakin yung bahay nila Nanay Nancy na sakop daw ng Kamjan o ng PMA. Si Raul, di ba? Nagalit tuloy ako doon sa meeting nila. Di ba? Hinagot ko sila eh. Nandun si Tony Calaya. Natatakot na rin si Ma'am Nancy dahil nakikipagsigawan ako sa mga magagaling na committee doon. Di ba? Bakit kayo nagdedetermine ng right and wrong? Is this committee is the right and lawful judicial judge to demolish the property of all tenants in Baguio City? Who are you? You are architect, you are engineer, you are major. Ano to? RTC, Sibaw? Ginanong ko talaga. No to korte. Kasi ito yan eh. Only judge, judicial, court ang pwedeng magsabi na mali ang titulo mo at tama ang titulo mo. Pero hindi si architect, hindi si engineer, hindi rin si major. Anong pakialam kung buong PMA kayo kung puro kayo mali? Hindi sindigay. Di ba? Kanina matatakot ako doon kay Major Cañada eh. Sabi ko, isa lang reklamo ko dyan, administrative case yan. Bakit? Nag-i-issue siya ng falsified document. Ang ginagamit niya sa PMA, proclamation. Saan ba galing ang proclamation? Administrative na naman. O, hindi yan order ng court. Hindi rin yan sheriff court. So bakit inoon nyo ang Blue Navy ba yun? Navy base. Napaganda pa yung pangalan ng Navy Blue. Navy blue. Navy Blue kasi yung kulay ng mga damit ng mga yun. Okay. So, Navy base state. Di ba? Lahat yun. Gusto nila durugin yun. Pati kay Lisa. Yung ano bang lugar ng kay Lisa? Barangay ano yun? Navy base. Oo. Nintira din nila yun. Pati yung barangay 11. Pero selective lang. Very selective eh. Kasi yung reactor doon sa City Hall, parang hindi mabibili yan, hindi marketable yan, hindi commercial yan. Dito tayo sa barangay ito, kunin natin lahat. Yung, di ba walang yain yun? Lalaban yan. Yung matagal na nakatira, aalisin mo dahil lang doon sa buyer mo, na Global City at kung sino-sino mga buyer yan. Nasaan pa ang justice doon? Na matagal na sila nakatira, bigla ka susupot, at sasabihin mo, unregistered po kayo. Wala na po kayo TCT. Okay? Hindi nyo na po pag-aari ito. Delinquent na po kayo for 10 years. Kaya pag-aari po ito, ibabalik na sa City Council at City Hall. Diba? Pag hindi ka marunong, ano sasabihin mo gawad? Opo, sige po, kunin nyo na. O, diba? Pero pag marunong ka, magkano kayo? Diba? Kasi may sharing sila. Yes.
Kahit ang sheriff, mamang problema yan sa posisyon niya. Violation of ethical standard. Hindi ka muna nag-review kung anong klaseng dokumento meron nito bago kayo nag-demolish. Hindi kayo makaka-demolish dahil bibigyan muna ng property ang squatter bago gibain. How much more naka-tourist na itong gigibain nyo? Linalo. May problema kayong malaki. Hindi po ito danger zone. Sinasabi ko sa Cebu. Danger zone ba yan? Guguho ba yung bahay na yan at mapupunta sa ilog? Sa dagat? Pagkakatatag-tatag ng bahay nila doon? Kaya sinasabi yung violation ng building code, kalokohan po yan. Certified by the engineering office. Oo, kalokohan po yan. No, Gusto niyo questionin niyo ako sa court kung tama sinasabi ko. Walang decree kayo para mag-command na kayo ang tama. Only the court can declare who is right and wrong. Sir, na-encounter ko kasi yan because naka-torrents kami sir. Tapos, we paid for the penalty sa CBAR doon sa structure and the fence. Yeah. And pinaward pa rin nila doon sa RTC branch 5 under Judge Racine. Kinasuhan ka pa rin. Yes sir. Oo, And yeah. then, Yung kawalang nga mo yan. tapos nag-TRO ako doon sa demolition. Binigyan naman ako pero nung inulit-ulit ng Sibaw na in-implement yung pinirmahan ni Mayor Magano, kaya dinimolish yung fence at saka yung structure. And up to this time, nasa court pa rin kasi nag-claim kami nung doon sa damage. Yeah. Doon sa Yes. structure. May dalawa na kayo reference dito. Yung sa market people doon sa anong barangay yun? Gibraltar. Oo, Pakdal. Oo. Nanalo rin sa artisyo. Kinababalik yung mga vendor doon. Yung kay Sir William, of course. Ayan, yung kanyang dokumentong dismissal. So we are going to have a hearing by this April 30. Yeah, kung meron kayong mahusay na ano. Okay, kasapin niyo na lang si Sir William. Meron. Ayan, yan. At least naman yung isulat. No. Malawa ka, veterano sa Torres yan. Ayan na nga, ito for the appreciation of the case of Sir William Tacom, ito po yung kanyang compiled decision, no? Na pwede na pong gamitin to para sa inyong mga case reference to. Okay? Bukod, sana makuha ko rin yung sa Pakdal na yun. Oo. May kopya tayo na pinababalik ang vendor. Dahil katarantado din ang ginawa ng mga demolition team ng Sibaw doon. Mga abusado sa power. Pero nakakalimutan nila, kawawa ang mga tao. Naghirap yan. Maraming panahon. Bigla kang darating. Diba? Saka yung mga nagko-complain pa sir, mostly nga walang structure yung nagko-complain. Oo. Kaya pag sobra abusado niyan, talaga mapipilitan kami magkaso na. Sila mga, tandaan nyo, elected official yan. Katapat lang niya, ombudsman. Oo nga yun. Tama. Diba? Sinabihan namin ng grabber lahat. O, bakit sinabi nyo ng grabber? Wala namang judicial approve yung kanilang dokumento dyan sa Baguio. Kami may judicial approve, giniba. Bishop. Mabigat na tayo ng mabigat. Tapos sa tingnan Oh, ito dala ni lolo ko eh. Mas matindi lolo ko. sa Pampanga naman din. Hindi, kaya na yan. Idol po. Kadulpo. Oo, yan. Eto, yung kay Dolpo, 1977, nag-apply sila ng Constitution. Ang problema nun, ginagamit lang ang BLP. Ginagamit din Norping din. Pinipilit nila yung approved plan. No. Pag kayo nakakawa kaming dokumento sa inyo na kayo talaga nag-i-issue, yayari kayo dyan. Kasi, na-embroid lahat yan. Hindi yan tumatayo sa korte. Ba't ko nasasabi? Lagi nga ako nasa korte. Diba? Kaya lagi tanong sa akin siya, are you a lawyer? No. I'm just a datu. Tingnan nyo, mahaba buko. Tingnan nyo. O, di ba? Nakalimutan ko lang itak ko eh. May in order akong malaki. Napantataga ako sa mga ulo nyo. Matitigasan mo kayo. May kiyangan Yan, blade yan. si Sister Jude. Oo, yung mahaba na double blade. Yan. Sir. So, sarado na muna natin to para sarado na tayo sa evolution. Then next,
So, onward, yan na po ang nangyari sa atin. At basahin nyo na lang yan. And Brother Rani will make a hard copy for this. At sabihin na lang, bibigyan kayo ng hard copy na yan lang sa Xerox. Babayaran nyo na lahat. Okay, sige. So, break time muna tayo. Oh, Pag-usapan natin sige. yung next module. Okay. Ay, tama muna. So, yung tanong nyo nanay sa gitna, anong sagot namin? Biglang may tumawag na Yeah. Sinasabi natin, yung pinangangabahan natin lagi, hindi siya register na LRA, hindi siya galing sa LRA. Wala naman talaga LRA noong 1913. General Land Registration. GNRO Office. General Land Registration. O di ba malapit din yung LRA doon? Di ba? O, alisin nyo yung J, Land Registration. Alisin nyo yung Office, lagyan nyo Authority. LRA yun. Pero by that time, under order of American Department of War, ay pinagawa yung opisina na yun na humawak nga si Atty. Enrique Artaba, yung General Land Registration Office, na ang taglay nilang survey ay ang survey ng original survey plan 2-4509. 1911 ang dala nila. Tama? At nilagyan ng presidential decree ni Marcos, President Marcos, that time, 1143, PD 1143. Saan tayo pupunta niyan? Puro nakabatas yan. Ha? Hindi naman pwede marites sa court. Ha? Ngayon, ang ginagawa ng national ay kung hindi dinlangin ka, gamitan ka pa ng police power. Di ba? Kasi kung hindi mo alam ang sagot doon, talaga mapipilitan ka i-eject at palayasin doon sa property mo. Pero kung marunong ka na sa ganitong batasan na usapin ng torrent system mo, you can fight yourself as your own fight. At dito marami sa Baguio na nakakaranas ng torrent system registration. Meron nang dumating doon, hindi ko alam, Science Subdivision. Galing nga ewan ko saan Baguio. Na yung subdivision nila, i-issue nila ng torrent system doon. Segregate nila yung mga... Kasi wala silang mga issue title. Kaya kukuha sila ng segregation. Sabi namin, master survey mo na yan, buong subdivision. Tapos yung sino may mga may-ari, segregate po yan. Isa-isa bibigyan ng torrent system mo yan. Okay, para hindi sila nang magagalit. from the mother. Paano kung maubos namin yung subdivision? Ha? Under torrent system. Ma'am sir, clarification. Oh. Pag walang bayad Baka 90,000 na ba? Sir, pag nasa imminent domain ka, wala ka talagang laban pag... Hindi, yung eminent domain kasi talagang government yan. Hindi na natin papakilaman yan under decision with compromise agreement. Kala ko yung nabibis Private lang imminent talaga. domain yun. Hindi pala. Huwag niyo kukunin yung mga watershed, property, forest, park. Under decision with compromise agreement, eminent domain na po lang. Public land yan. Hindi pwede. Hindi Ang pwedeng ilaban. pinoproteksyon lang ng BLP yung naka-privatize Yes. na property. Na ito, private. Huwag mong gawin siyang alienable at disposable para mag-tax ka ng nag-tax na amilyar. Ipasok mo na agad sa torrents. Para tapos na may torrents title ka na. Okay? Excuse me, sir. Paano yung hindi kami bibigyan ng ng permit, ng Ng? fencing, ng fencing permit? And then, gagawin natin, pasusulat nyo sa chairman ng Bagong Lahi na kayo ay judicial and torrent system property. So, may pirma kami doon, si Ma'am Nika. Padadala yun sa City Hall. Pag hindi pa rin siya sumagot, ayun, malalaman nyo na action namin doon. Okay. Kasi marami na nag-apply sa amin doon sa Bacoor, tsaka Las Piñas. Pwede ko bang gamitin nun, sir, tungkol dun sa issue ni Ading Wilba? Madam. Yung fencing permit. Mm. Kasi binasa ko yung... Kasi ang kailangan nila para bigyan ka ng fencing permit ay yung titulo. Yun nga. And the Administrative tax. ownership copy. Oo, yun. Ano ba
bang tawag nyo rito sa amin? Hindi nila daw inaano yun eh. Then, dahil private ito, di ba? Ang certification ng chairman ay kailangan ipadala sa kanila. Yes, private nga kami. Kaya nga kami ang may karapatan dyan. Pero hindi niyo pwedeng sabihin na hindi kami nakikipag-ugnayan sa inyo. Pati basa lang Yeah. kaso. Ay, Mahalaga kasi ang certification ni chairman. Ipadadala yung dokumento sa kanila. Paano na ako ang bagong lahi ito. Ang maganda kasi sa BLP na atusan din kami ng Chairman Alvin, huwag nyo hayaan din rin kayo tumulong sa government. Sa makikipag-coordinate tayo. Kaya kung talagang may abuse of authority na, kapalag tayo dyan. Diba? Gagamitin natin ng power na ng Torres system. Yun. Yan, sinesertify. Ano? Ayaw bigay ng Meralco, electricity. Yung mga taga-Bacoor, pati Maynila, ayaw. O di punta lahat sa amin yun, naka-Torres. Issue ni ma'am na certification. Naniwala kayo. Agad, binigyan siya ng ilaw. Inoro na naman nila yung Ba't hindi mo nga yung orange. tanong namin eh, ba't huwag subukan mo huwag iyon yun. Galing na sa chairman ng bumili. By the virtue of the absolute sin. Oras na. Ni John Domingo ang nagsusulat sa'yo. Pag pinarating namin sa korto, gago ka na. May embang to ng Supreme Court, hindi mo pinapansin. Na ang issue na yan ay private property. Hindi yan galing sa public land. Kasi once na pumasok na kayo sa Torres, private property na yan. Kaya anumang bentahan nyo dyan, may pakialam kami. At pumunta kayo sa bagong lahi para itatransfer natin. Tama? Hindi yung probentahan lang kayo tapos nag-exist pa rin yung dokumento mo na 1,000. Eh nabawasan na ng 300 square meter. Hindi pwede gano'n. Kasi pandaraya naman yun. Kasi ito nga yung Torres. Kailangan lawful and legally ang acquisition mo. Hindi ginagawa mo sa fraud or pandurugas. Pati yung Torres ginagamit pa sa pandurugas. Hindi pwede gano'n. Kasi yun naman ang bili ng court. Bawal na bawal gamitin sa fraud ang Torres system. Kasi korte na kalaban mo dyan. Okay, so break time muna tayo. At closing muna tayo. Manny, let's close in prayer muna tayo para mamaya ay diretso tayo. anong i-pray natin, Bishop? Closing muna para Ay, mamaya. Close it. Tsaka yung food, di ba? Lunch time tayo. Mamaya pa yung food for rest pa lang tapos. Rest pa muna. Okay, close it. Sige. Oh, may day food tayo. Let's pray. Yes, Lord, Father God in heaven, we thank you for all the discussions that we have gathered, Lord. And through faith, we are enlightened through your wisdom, O Lord God. Father, bless each and every one of us, O Lord God. We take a break, and Lord, as we continue, we want to fill with us with your Holy Spirit, and we entrust everything unto you, Father. Pwede nga pa nag-discuss me itong mga aming mga tinatalakay, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. At sa bawat isa, palaguin mo ang pag-iisip, maghanap ng katotohanan sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesucristo namin po. Amen. Okay. So mamaya talakayin natin yung second, no?